Hello everyone and hello Gemini. Itong general reading ay para sa May 2026. Kukuha tayo ng cards para sa iyo with additional advice cards na gustong iparating ng universe. Ang goal natin ay magbigay ng gabay gamit ang light from the creator. Bago tayo magsimula, alam nyo ba na karamihan sa mga nanonood dito ay hindi pa nakasubscribe? Isang click lang po ng subscribe para mas mapalawak pa natin ang pagbabahagi ng liwanag at gabay dito sa Hulahuan. Thank you sa pagka-subscribe. Initial impressions tayo, Gemini. Parang may reset button na napindot sa buhay mo ngayong May. Natauhan ka na at binabago mo na ang paningin mo sa mga bagay-bagay. Na parang bang gising ka na sa katotohanan pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkalito. Medyo nararamdaman mo na hindi ka pa ganun kakontento sa nasaan ka ngayon. Kaya mas nag-iisip ka na ng malalim at seryoso. Hindi na ito yung dating laro-laro lang. Gusto mo na ng tunay na stability sa buhay mo at sa iyong mga desisyon. May magandang balita pagdating sa relasyon. Pwedeng may bagong partnership o tao kang makakatagpo na makakasundo mo ng maayos. Ang buwan na ito ay tungkol sa pakikipag-ugnayan at pagbuo ng mga bagong koneksyon na may kwenta at may lalim. Your first card is Page of Cups reversed. Nitong nakaraan, naging medyo immature ka pagdating sa emosyon mo o sa mga bagong balita na dumarating sa'yo. Baka naging masyado ng mapangarapin o kaya ay naging sensitive sa mga maliliit na bagay na hindi naman dapat sineseryoso. Maraming mga pagkakataon para sa creativity or pag-ibig ang dumaan pero hindi mo ito na-handle ng maayos noon. Para kang nag-aalangan o kaya naman ay naging moody kaya hindi mo nakuha yung buong potensyal ng mga sitwasyon na yon. Siguro ay naging distracted ka lang kung naging distraction lang ito sa focus mo. Ito yung phase na puro ka lang bugso ng damdamin at kulang sa lohika ang mga naging desisyon noong nakaraan. Kaya medyo windang ka ang results na nakuha mo hanggang ngayon. You have the Two of Wands here. Ngayon naman, nasa point ka na kailangan mong gumalaw at lumabas sa kung ano ang nakasanayan mo. Pinaplano mo ng maayos ang susunod mong destinasyon at handa ka ng sumabak sa mas malaking mundo para sa career mo. May mga choices ka na kailangan gawin para sa iyong hinaharap ngayong May. Hindi ka na kontento sa kung ano ang meron ka ngayon. Kaya naghahanap ka ng paraan para mapalawak pa ang impluwensya mo sa ibang tao o sa trabaho. Gamitin mo ang iyong talino para timbangin ang mga opsyon mo. Handa ka nang harapin ang bago. Kailangan mo lang talagang manindigan sa desisyon na gagawin mo ngayong buwan para hindi masayang ang momentum na nasimulan mo na. You have the Ten of Pentacles here in reverse. May energy na pwedeng pumasok na magpaparamdam sa'yo ng konting insecurity pagdating sa finances or family. Baka maramdaman mong parang gumuho ang ilang mga plano mo tungkol sa pera o sa bahay ninyo. Ingat sa mga usapin tungkol sa family issues na pwedeng lumabas at magbigay ng stress sa'yo. Huwag masyadong umasa sa material na bagay lang dahil pwedeng maging mabuhay, pwedeng bumigay ang pundasyon nito ngayong buwan. Kung hindi ka mag-iingat sa paggastos, kailangan mo rin tignan kung saan ba talaga galing ang security mo. Sa pera ba o sa mga taong mahal mo? Kung puro material lang ang tinignan mo, baka mawalan ka ng peace of mind kapag nagkaroon ng konting aberya sa budget ngayong buwan na to. You have the Queen of Swords here. Ang payo sa'yo, maging matalas ang isip at direkta sa pananalita sa lahat ng tao. Hindi ito ang oras para maging masyadong emosyonal.
Kailangan mong gamitin ang logic mo para maayos ang mga sitwasyon sa paligid mo. Maging honest ka sa sarili mo at sa ibang tao. Kahit na medyo masakit ang katotohanan, mas mainam na maging malinaw ang lahat kesa sa puro kayo paikot-ikot sa usapan at walang natatapos na problema sa loob ng pamilya o trabaho. Huwag mong hayaan na maalinlang ka ng matatamis na salita ng iba. Mag-isip ka ng malaya at huwag kang matakot na magtakda ng boundaries para sa sarili mong kapakanan. Ang iyong talino ang pinakamalakas mong asset sa buwan na ito. You have the Two of Cups. Kung magiging malinaw ang isip mo, ang magandang kalalabasan nito ay ang pagkakaroon ng maayos na partnership. Pwede sa businessman ito o sa pag-ibig, magkakaroon ng harmony at balanse sa inyong dalawa na matagal mo nang hinihintay. Magkakasundo kayo ng mga makakausap mo sa buhay mo at magiging pantay ang bigayan ng energy ninyo. Ito yung outcome na may mutual respect at pag-unawa sa isa't isa na magbibigay sa iyo ng matinding kasiyahan sa dulo ng buwan. Magiging masaya ang pakiramdam mo dahil mararamdaman mong hindi ka nag-iisa sa laban. Ang koneksyon na mabubuo mo ay magiging inspirasyon mo para magpatuloy sa iyong mga pangarap ng may kasama ka, na may kasama at may katuwang ka sa buhay. So, your first advice card is bountiful nature. Magpunta ka sa labas at kumonekta sa kalikasan para tumaas ang iyong frequency. Ang paglalakad sa park o kahit ang pagtayo lang sa ilalim ng mga bituin ay makakatulong para ma-remind ka sa walang limitasyong biyaya ng mundo. Ang card na ito ay makakatulong para mabawasan yung insecurity mo sa pera na nakita natin kanina. Kapag nakita mong ang kalikasan ay hindi nauubusan, marirealize mo na ganun din ang universe para sa'yo. Laging may sapat para sa lahat. Your second advice card is face your financial fears. Maging tapat ka sa sarili mo tungkol sa takot mong mabigo o kahit ang takot mong magtagumpay sa pera. Kapag inilabas mo na ang mga takot na ito sa liwanag, mawawala ang kapangyarihan bilang nilang kontrolin ang iyong mga desisyon. Huwag mong takasan ang mga bills or financial reports mo ngayong May. Harapin mo sila ng may Queen of Swords energy, logical at direct. Para maayos mo ang problem bago pa ito lumaki at maging stress sa pamilya. Your next advice card is impatience. Isang paalala na ang lahat ay nangyayari sa tamang panahon. Ang mga delay ay hindi laging masama. Minsan ito ay para ihanda ka lang para sa mas magandang bagay na darating na hindi mo pa nakikita sa ngayon. Konektado ito sa Two of Wands mo. Gusto mo nang lumipad agad pero kailangan mo pang maghintay ng tamang hangin. Matuto kang maghintay ng may kasamang pananalig sa darating na darating din yung para sa'yo. Your fourth advice card is forgiveness. Ang paghilom ay nagsisimula sa pagtanggap ng mga nangyari. Na. Kailangan mo mapatawad ang sarili mo, tanggapin mo kung ano ang naganap at patawarin mo ang sarili mo para makalaya ka sa nakaraan at magbukas ang pinto para sa mga bagong partnership. Bitawan mo ang galit or lungkot mula sa nakaraan mo. Kapag nagpatawad ka, mas magiging magaan ang pasok ng Two of Cups na blessing sa'yo. Yung harmony na hinahanap mo ay darating kapag malinis na ang puso mo. Your next advice card is Giraffe, Visionary. Tignan mo ang buhay mula sa mas mataas na pananaw or perspective. May kakayahan kang makita ang tamang landas kaya manindigan ka sa iyong halaga at magmahal ka gamit ang isang malaking puso at malawak na isip. Dahil Gemini ka, mabilis ang isip mo. Pero ang giraffe ay
nagpapaalala sa'yo na tumingin ng mas malayo sa horizon. Huwag kang mag-focus sa mga maliliit na gulo sa baba. Tignan mo yung long-term goal mo para sa tagumpay. Your next advice card is dog, friend. Sa buwan na to, Gemini, piliin mo na magmahal ng walang kondisyon at maging tapat. Ang iyong energy at excitement ay isang inspirasyon sa iba, kaya piliin mong maging masaya at maging isang mabuting kaibigan at tagapagtanggol. Ang card na ito ang magpapatibay sa iyong Two of Cups outcome. Ang pagiging tapat na kaibigan ay magdadala sa iyo ng mga taong magiging tapat din sa iyo sa oras ng pangangailangan. Ang tunay na pagkakaibigan ay treasure ngayong buwan. Yan ang reading ninyo. Please follow or subscribe Hulawan para may aabangan kang forecast for your sign. Always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang inyong intensyon. See you sa next reading.